Magandang araw, Doc Edward po. Sa muli ay welcome back sa aking channel. At muli ay ituturo ko po ngayon ang mga tips sa sakit, lalo na po tungkol sa kung paano i-flush out naturally ang kidney stones. So isa pong napakahalagang topic ito kasi marami po ang nagkakaroon ng sakit sa kidney at kapag nagkaroon na sila ng sakit ay hindi na nila alam kung paano gagawin, kung ano yung mga gagawin na steps. At kasi ang iba naman ay ayaw talagang magpa-opera o ayaw nilang gumasto ng malaki. So, they just resort to natural remedies. So, nandito po tayo para i-discuss yan. So, ngayon, kailangan nating ihanda ang ating sarili. Kailangan muna na more on fruit diet yung ating pagkain. At saka more on gulay, more on masabaw, more on fluids, more water, at saka more exercise din, magpapapawis, and daily cold bath. Kailangan po yan, cold bath. Kailangan malamig na tubig ang ating ipanliligo at saka mabilisan lang, hindi yung matagal tayo. Kasi ang malamig, ang effect niyan ay may tonic effect siya. Ibig sabihin, mabuboost yung ating circulation, mas mabilis yung circulation, mas mabilis ang lahat ng bodily processes, pati yung pag-excrete ng dumi, kasama na yung ating kidney stones. So, isasama rin po natin sa ating regimen itong steam bath. Kailangan po natin magpapawis. Kapag tayo ay hindi makapag-exercise, kailangan mag-steam bath sa bahay. At damihan po natin ang preparation po sa pagpalabas ng kidney stones. Kailangan po natin ng 2.8 liters to 3.8 liters of water. Hot water po ang gagamitin natin. Inumin po natin yan sa loob ng 3 days. Ganun, consistent. And on the third day, before pala sa third day, during every day pala, kailangan umiinom din tayo kasama yung cranberry juice or calamansi juice. Kung kaya po natin uminom ng pure, tapos mga after 15 minutes or 20 minutes or 30 minutes, saka tayo iinom ng tubig na mainit, mas maganda po yun. Alam nyo po itong calamansi, itong cranberry juice, ito po yung maasim, ito yung mataas ang acid. At the more na mas acidic po yung ating ihi, ay mas na-lessen pala ang formation ng kidney stones. So, although lahat naman po ng mga juices, natural juices, fruit juices, yan po ay nagiging alkaline sa ating katawan. Pero nakakatulong po, may study po, isang research study ng 10 patient na mayroong kidney stones. They took cranberry juice and they have found out na naging 50% na lumiit po yung kanilang kidney stones. So ito po ay preparatory bago natin i-flush out. Kailangan mag-take po tayo ng cranberry juice, ng calamansi juice, at saka ng horsetail tea. Kailangan natin ulit-ulitin na iniinom to daily. Kasi kailangan na paliitin muna natin yung stones. Kasi iba-iba po ang magiging effects sa iba't ibang pasyente. Depende sa case. Halimbawa, malalaki yung kanyang stones. So it might take time para mailabas yan. At pwede pang bumaranga at magkaroon ng iba pang discomfort yung pasyente. So, ang strategy po natin, paliitin muna natin. I-break down natin yung mga stones na malalaki para pag nag-pass through sa ating ihian ay mas banayad lang or smooth lang ang dating. So, ang gagawin po natin, again, ulitin ko po, take cranberry juice or calamansi juice. Pwede rin po tayong uminom ng mga potassium broth. Ang potassium broth po ay ito yung mga yung patatas, especially yung wag po nating babalatan yung patatas kasi nasa ilalim po ng balat yung sustansya niya. At haluan po natin ito ng hugasan lang natin ng patatas maigi, haluan po natin ng garlic, ng celery, at saka ng carrots. I-slice po natin, tapos i-simmer po natin or i-boil natin, then simmer for 30 to 40 minutes. Then after that, i-drain po natin, salain at saka inumin po natin yung sabaw. Pero wag po natin gagamitan ng aluminum pot. Huwag po tayong gagamit ng aluminum kasi ang aluminum, pag nalagyan or nahaluan ng asin, naging aluminum salt, napupunta po sa ating brain at nagkukos ng Alzheimer's disease. So, iwasan natin ng mga aluminum pots, pati mga utensils, yung kutsara,
So, stainless po tayo o kaya ceramic. Okay. So, tuloy po tayo. Pwede rin po, marami pa tayong pwedeng may advice. Mag-take po tayo ng watermelon. Pwedeng kainin, pwede natin ding i-blender. At dun nga sa isang book, Ayurvedic book, yung sa India, Natural Remedies din. Ang sabi doon, itong watermelon po ay haluan daw po natin ito ng 1/4 teaspoon of coriander powder. So kapag let's say may isang baso kang na blend na watermelon, haluan po natin ng 1/4 teaspoon of coriander powder at saka inumin po natin. At nag-research din po ako, makakatulong din po ang kidney beans. Ang kidney beans na kahalintulad yung shape na sa ating kidney ay mayroong mga properties na nakakapaglinis ng ating kidney mismo. At saka syempre nandyan din po yung ginger. Uminom din po tayo ng ginger at pwede rin po doon sa hot compress. Kailangan kasi ipagsabay-sabay po natin yung mga modalities natin. So, while we are taking juices, let's say carrots juice, at saka separately, inom naman tayo ng watermelon juice. While taking them, kailangan din nag-apply din tayo ng hydrotherapy. Ano yung mga external water, use of water? Yun po yung hot compress, yung steam bath, cold bath, so pwede rin yung hot foot bath, at wag natin hayaan na linalamig yung ating extremities, yung kamay at paa. Kasi pag ito ay linamig, it means mayroong part na mainit. So, yan po ang nagkukos ng pain, ng discomfort. So, the first rule talaga, kailangan i-make sure that the body's temperature is uniform all throughout. So, wag hayaan talaga yan. So, again, doon tayo sa preparation ng ating breakdown or pag flush ng kidney stone. I-breakdown muna na natin yun. Papaliitin using cranberry juice at calamansi at saka ng horsetail tea. At so gagamitin din po natin yung hot water. Mas maganda hot water na yung iniinom doon sa 3 days na program natin. Pero dito ang tinuturo dito talaga is more on juicing lang sa 3-day na fast, na juice fast na gagamitin natin. So on the 3rd day, dito po sa pangatlong araw, ay iinom na po tayo ng olive oil, mga around 60 ml. Around 60 ml. Again, ulitin ko po, dito sa 3 days natin na pag-iinom ng hot water, it should be 2.8 to 3.8 liters araw-araw sa loob ng 3 araw. Yun po ang liquid na tubig na kailangan nating iinumin. At kung hindi rin natin maubos yun or hindi natin makayanan na mag-take ng ganun, siguro pwede nating i-total na lang yung lahat ng mga juices. Let's say nag-watermelon ka, nag-carrots juice ka, isukat nyo na lang po yun hanggat sa makaabot po tayo ng 3.8 liters. Yan po yung ating goal sa isang araw. So, yung potassium broth na made of patatas, carrot, celery, at saka garlic, isama po natin dun sa computation na yun, or sa total na yun. At saka, kung mayroon din po kayong lek, yan po ay makakatulong din yung parsley, yung celery, nabanggit ko na rin yan, at saka yung basil. Yan po yung mga properties na nakakapag-cleanse ng ating kidney. At cucumber juice, isama rin po natin yan sa ating juicing technique or juicing therapy. Yung cucumber, i-blend din po natin yan. At saka yung sabaw ng buko, of course. So, isama po natin yan sa 3-day program natin para i-flush out yung mga kidney stones na namuo sa ating kidney. Okay, so sana ay nakatulong ang ating payo tungkol sa how to flush out kidney stones. Ulitin ko po, 3 days po, 2.8 to 3.8 liters of hot water. Pero on this first 2 days, kailangan po nagiinom ng mga maasim. Cranberry juice, lemon juice, horsetail tea, ginger tea. Maganda, makatulong din po yan. At saka, on the 3rd day, yung olive oil. 60 ml po, olive oil.
So, I hope na ito ay makatulong sa atin, lalo na sa mga may sakit sa kidney at sa kidney stone na pwedeng ilabas natin. Kung hindi po kayo sigurado, i-contact niyo po muna ako at or magtanong po muna kayo sa mga eksperto kung may doubt po kayo para mas safe po tayo. So hangga't dito na lang. Ito po si Doc Edward. Laging tatandaan, health is not by chance, it's a choice.